ex-wife na tinutukoy po ay walang iba kundi si Marisa. Ayon sa aking source ay siya po ay manager sa Pogo. Ito ang wow trending. Dating asawa daw di umano ni Senador Lito Lapid na si Marisa Tadio Lapid ay isa palang manager sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Oh my God! Sunod-sunod na expose ang isiniwalat ni Attorney Tuto Kausing laban kay Senador Lito Lapid. Matapos kasi nitong hamunin si Attorney Tuto Kausing na kung mapapatunayan ito na may kinalaman si Senador Lito Lapid sa Pogo at lumabas na isa sang protektor ay magre-resign daw ito bilang senador sa Pilipinas. Dito nga ay napag-alaman ni Toto Kausing na ang dating asawa daw pala ni Senador Lito Lapid, ina ni Mark Lapid, ay manager daw pala ito sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Matandaan na nakulong din itong dating asawa ni Senador Lito Lapid sa US matapos itong mahuli na may dalang $50,000. Sinampahan ito ng kasong smuggling ng US government at nakulong pa nga ng 3 taon. Sa live nga ni attorney kanina, pinagre-resign niya si Senador Lito Lapid dahil nga daw ang kanyang asawa daw di umano ay isang manager sa Pogo. Ipinakita din ni attorney ang mensahe ng kanyang impormante dahil nga sa mga revelasyon ni Attorney Toto Kausing, ekis na sa mga netizen si Leon Guerrero, nakakahiyang senador ito ng Pilipinas. Imbis na tumulong sa investigasyon dyan sa Pogo sa Porac, Pampanga, abay pumunta lang pala ito sa Senate hearing para sabihin na wala siyang alam at para malinis ang kanyang pangalan dahil sa susunod na taon may balak pa pala itong tumakbo ulit bilang senador. Diyos ko po, di ka na nahiya Lito Lapid, hindi nga namin alam na senador ka pa pala. At dahil nga dito na lumabas na ang totoong baho ni Senador Lito Lapid sa publiko, umani ito ng negatibong komento sa mga netizen. Ito ang kanilang komento: calling on tanggol, pakitanggal na nga si Pinuno sa Batang Quiapo, wala ng kredibilidad yan. Pati show mo nawawalan ng kredibilidad, pakipatay na lang sa next na episode please. Tahimik ngunit mapanganib, damay-damay na lahat ng artista dahil sa mga tabugong artista sa Senado. Nakakahiya kayo. Yan si Lapid mula nang malaos at pumasok sa politiko, yumaman balalo ng gobernador siya sa Pampanga, hinawakan niya lahat ng kware sa Pampanga. Yan ang makabagong Robin Hood ng Pilipinas. Tulisan, dapat ikulong at ilitin ang mga nakaw na yaman. Palamunin na nga lang ang politikong ito ng taong bayan, tas ganyan pa ang ginagawa. Wala namang nagawang ikabubuti para sa Pilipino. Lugi nga ata ang bayan kay Lito Lapid. Mabuti pang mag-resign na lang. Yang mga senador na pasaway, please mag-resign na tayo kasi kawawa lang ang bansa. Magbitiw ka na Lapid, Padilla, Jinggoy at Revilla. Pabayaan nyo na ang Senado sa mga taong karapat-dapat sa tawag na senador at hindi mga korap. Kung merong integrity ang politiko ay dapat mag-resign na, i-prove na wala silang mali na nagawa sa batas. Huwag gamitin ang immunity as an elected politician. Huwag umupo sa panel at magtatanong dahil scripted na yan. Please resign, senador. Problema kasi ng mga botante, hilig sa mga pulpul na mga artista. Hindi uusad ang bayan natin kung ganito lagi. No more mga artistang pulpul. Kasalanan din ng mga kababayan natin kung bakit binoto sila. Wala namang pinag-aralan yung mga tao na yan. Mga kababayan, huwag iboto si Lito Lapid. Matagal na yang senador pero wala pang nagawang batas yan. Sayang ang ibinabayad natin sa kanya. Huwag iboto ang kumag na yan. At dito naman tayo, pag-usapan muna natin, bakit itong anong tingin ninyo sa itong anunsyo ni Sara Duterte na 3 Duterte ay tatakbo pagka-senador? Si Rodrigo Duterte na halos mamamatay-matay na sa katandaan. Tapos yung anak niya si Pulong Duterte na congressman ngayon sa Davao City. At isa yung anak niya si Basti na mayor ngayon sa Davao City. So, kahit tatakbo sila, sige, welcome, tatakbo kayo. Pero yung pagtakbo nila, iyan po ay isang napakalaking insulto na sinasampal ng mga Duterte sa buong Pilipinas at mga Pilipino. Pinapalabas nila, mga Pilipino ay mga uto-uto na susunod sa kanila. Ganon lamang po ang ibig sabihin yan. Kaya, mga kababayan, huwag mo kayong magkimi, huwag kayong matakot na sumigaw na huwag iboto yung 3 Duterte na yan.
Ganun lamang po aking pag-iusap. Ngayon, pagkatapos yan, dadako na naman po tayo sa itong bagong expose natin. Si Lito Lapid, ang kanyang ex-wife, pero hindi ko masabi na ex-wife eh. Kasi ang asawa niya, si Marisa, ay ito yung nahuli sa Amerika na nagbibit-bit ng mga dolyares. Sa Amerika kasi, pag pumasok ka, kahit sa Pilipinas, pag pumasok ka, bawal ka magdala ng tinatawag na pera na mahigit sa 10,000. Nahuli yung asawa niya si Marisa na nagbitbit ng mahigit 10,000 nang pumasok siya sa Amerika. Kaya nakulong na sentensya siya at nakulong ng 3 taon. Walang nagawa ang pagkagiging Leon Guerrero ni Lito Lapid dyan. Kaya siguro atin ang isipin na dapat ay pasalamat tayo kung bakit nakulong siya doon. Pero sa akin lang pakikiwari ay dapat ito yung tinutukoy ng insider na informante ko na ang tinutukoy niya na ex-wife ni Mr. Lito Lapid ay si Marisa Tadio Lapid, na nanay ni Mark Lapid. So ang iba kasing babae niya asawa, hindi naman pinakasalan yun eh. Sino yun? Si Michelle Ortega na nanay ni Isabel Granada. Si Melanie Marquez na anak kanya at naging beauty queen pa yung anak. So yan po ang ating masasabi ngayon. So sino yung as ex-wife na tinutukoy? So ang ex-wife na tinutukoy po ay walang iba kundi si Marisa. Si Marisa, ayon sa aking source, ay siya po ay manager sa Pogo. So kung manager siya sa Pogo, ang ibig lang sabihin niyan ay siya ay si Lito Lapid ay protector sa Pogo. So iyan ang ebidensya na hinahamon ako ni Lito Lapid na kung magkapagpakita ako ng ebidensya na siya ay may koneksyon sa Pogo, ay mag-resign ka. So ngayon, ang sasabi ko, mag-resign ka na, Lito Lapid. Resign! Resign! Kasi bakit? Ang asawa mo raw ay manager sa Pogo. Ngayon, ito yung mensahe sa akin ng aking source. Tingnan mo. Para sabihin nyo, hindi ako nagmamarites. Yan. Yan ang mensahe sa akin. No? Ngayon, siguro palaking ko lang ng konti. Pero hindi mapalaki. Sige, gano'n na lang. Ang sabi niya, guess, Risa didn't ask Lapid about his ex-wife being a manager at the Pogo. So, ang sagot sa kanya, really? Yes, Pogo in Porac. So, pero not 100% sure siya, but it's a rumor na sa area nila na talagang manager sa Pogo Porac ang ex-wife niya. Pero ang tinutukoy na ex-wife niya dito, kung hindi ako magkamali, ay si Marisa, yung kanyang asawa na nahuli at nasintensyan at nakulong sa United States of America sa pagbibitbit na mahigit 10 bilyon dolyares. 10,000 dolyares. So, okay. So, iyan muna ang ating balita sa ngayon patungkol kay Lito Lapid at dito ma-expose to the max ka na ngayon. Kaya pala, ang unang tanong ko, Lito Lapid, bakit nagkaroon na mahigit 10,000 dolyares ang asawa mo? Ang katulad, ang katumbas ng 10,000 dolyares ay kalahating milyon sa Pilipino. So saan ang galing yung pera na yun, Mr. Lito Lapid? Mr. Lito Lapid, meron kang mansyon na pinalabas pa ni Bernadette Sembrano. Kung ako magtansya, mahigit 100 milyon yun. At saan ba nanggaling yan ang pera mo, pinanggamit mo dyan, pinatayo mo, Mr. Lito Lapid? Mr. Lito Lapid, ipaliwanag mo. Detalye por detalye, hindi mo pwedeng sabihin na nanggaling yan sa iyong pagiging aktor. Bakit? Ang laki ba ng kinita mo pag-aktor mo? Ilabas mo ang records mo
sa pagka-aktor mo para malaman natin at malaman ng Pilipino na totoo nga na malinis kang tao. Bakit ka nagkaroon malapad pa ang farm mo? Ang farm mo hindi kalabaw ang ginagamit mo, kundi traktura. Pati ang anak mo si Mark Lapid na ginawa mo pang gobernador ay napakita pa doon sa pinalabas ni Bernadette Sembrano. Akala mo nagbigay ng malaking kulay sa iyo yun, magandang kulay sa iyo yung pinalabas ni Bernadette Sembrano. Negative yun. Nagkaroon ng katibayan na ikaw talaga pala ay nagnakaw ng malaki nung ikaw ay gobernador ng Pampanga. Mula doon sa kinukwari mo sa mga lahar sa Pampanga. Ganun lamang po kasimple yan. So ngayon, ikaw ay senador. Magkano kinikita mo sa Senado? Saan pupunta? Sige nga. Ngayon, may pinakita ko isang araw na isang tax declaration ng lupa na nakapangalan sa pangalan mo at saka sa pangalan ni Marisa. So ngayon, sasabihin mo na dinideny mo na wala kang alam, wala kang lupa dyan sa Pugo. Well, sinasabi ko lamang na galing sa aking source na isa ay mayroon kang part ng bahagi ng lupa dyan na binigay sa iyo ni Roberto Pert Cruz. Hindi nga nakapangalan sa iyo, pero binigay sa iyo. Kasi bakit? Kailangan ni Roberto Cruz ng tinatawag na protector. Kasi napakabigat ng kanyang dadalhin itong Pugo. At isa pa, kung bakit kailangan ni Roberto Cruz ng protector, ito ang dahilan. Kasi ang ginawa niyang patayuan ng Pugo Hub ay kabahagi ng lahat ng lupa na inaward o binigay ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka. Kasi kinansila, ni-revoke ang iyong tinatawag na conversion. Kasi ang ginawa nito ni Roberto Cruz noong 2003 ay nanalo siya sa conversion ang mga lupa. Karamihan doon, may ebidensya ko ipapalabas sa sunod ko na pagsisiwalat na kinamkam niya, pinikit niyang lahat ng pirma ng mga farmers para mapunta sa kanya at in-apply niya para ma-convert at para kung hindi na sasakahan ay pwede na niyang kukunin mula sa magsasaka. Na makakapampangan na magsasaka ay kinatapakan ninyo. So ngayon, nang nakuha nyo na, kinonvert ninyo sa tinatawag na tourism lot, residential lot, at commercial lot. Ano naman ang implikasyon yan? Kung dati sakahan yan, ang presyo ng bawat metro kwadrado ay malamang 100 pesos lang hanggang 500 pesos. Pero kung na-convert nyo na, magiging 10,000 pesos per square meter. So, ibig sabihin, mahigit 9,000. So, ano naman ang implikasyon yan? Kung ang involved na lote ay 106 hectares, so 106 hectares yun. So, ngayon, kung halimbawa, 10,000 per square meter, ang halaga ng isang hektarya ay ilan? 10 million. So kung ilulon mo ngayon yung lupa sa bangko ng halimbawa 6 million lang, ibibigay ng bangko ang pera ay tatanggapin mo ang pera kahit hindi mo nabayaran ng bangko, riremitahin ng bangko ang lupa na sinangra mo, okay pa rin, kita ka pa rin kasi ang kapital mo ay 500 pesos per square meter at magagawa mo yan kung ang lupa ay makukonvert na mula sa sakahan o agricultural papunta sa commercial, tourism lot, at saka residential. So kung mapalaki, anong ibig sabihin yan? Sino naman, paano naman makonvert? Sa pamamagitan po ng zonal ordinance, zoning ordinance ng isang bayan ng Purak. Kasi sakop ng Purak, kailangan palakihin ng Purak na council ang presyo ng lupa. At para maaprubahan ang ordinansa ng Purak, dadaan sa provincial board. Ang probinsya naman ay si Lito Lapid ang siyang gobernador noong araw, noong 2003. Siyempre, isang utos na lang yan sa mga kanyang mga sangguniang panlungsod. Aprubahan na ngayon ang ordinansa ng Purak. Kasi lahat po ng municipal ordinance ay hindi magiging ordinansa ng tuluyan kung hindi aaprubahan ng probinsya. So, kailangan ni Roberto Cruz ng Victoria Tourism Park Corporation ang lupa na maiangat para maisangla niya, maibenta niya ng mataas at kikita siya na malaki. Yun lamang po. At kapalit niyan, binigyan ka po
Sabi ng source ko, Mr. Lito Lapid, kapalit ng tulong mo kay Roberto Cruz, binigyan ka ng malaking lote. Yan ata ang tinatayuan ng iyong mansion sa ngayon. So, ngayon, dito sa Pugo, sabi mo wala kang connection. Verify mo nga, bakit ang asawa mo ay naging manager sa Pugo dyan sa Porac? Totoo ba yan? Ipalabas mo ngayon ang ebidensya. Hanggang dyan lang muna tayo at mag-set up na tayo.